Detained Senator Laila de Lima's seat in the chamber is vacant. She has been stripped of her membership in all committees. That's the agreement among her colleagues for now and until the beleaguered lawmaker returns to the session hall. In the recent reorganization of the chamber, de Lima and her allies in the minority, Senators Frank Grilon and Antonio Trillanes, were removed from the Constitutional Amendments Committee. But another colleague in the minority bloc, Senator Kiko Pangilinan, was given the chairmanship of the committee. This is the committee considering the bill on shifting to a federal form of government, a priority of President Rodrigo Duterte. De Lima was replaced by Majority Senator Win Gatchalian in the Blue Ribbon Committee, which is investigating the Jack Lam bribery scandal, where Justice Secretary Vitaliano Aguirre and Immigration Chief Jaime Morente are implicated. De Lima was replaced by Senator Rizzo Ontiveros in the Justice Committee, where Senator J.V. Ejercito was added in the majority membership. This committee is hearing a bill reimposing the death penalty. De Lima was the original head of the committee but was replaced by its current chairman, Dick Gordon. Under Gordon, the committee concluded hearings on extrajudicial killings, which remains to be discussed in the plenary. Senate President Coco Pimentel says all these was done to adjust the membership ratio between majority and minority in each committee, or to conform with the overall 18-to-6 ratio or 3:1 ratio. But even he, the lone PDP Laban member in the Senate, may not be spared from an ouster. Even if parating na yan bukas, why should you worry? Ganun talaga. He says he still has the numbers. I have 18 now. 18. 18-6 po ang hatian namin ngayon. But should they change their mind? Okay lang. The Senate shakeup started after more senators voted in favor of having former police officer Arturo Las Cañas testify in a formal investigation. Las Cañas accused President Duterte of kidnapping, murder, and bombings when he was mayor of Davao City. The voting results shocked majority senators. The hearing will push through on Monday, March 6. Cecil Ardizabal, CNN Philippines. Iniling ng Department of Justice Prosecution Panel na maglabas ang Muntinlupa Regional Trial Court ng gag order sa mga kaso ni Senator Laila de Lima. Mula sa Muntinlupa City, may report si Roderick Mendoza live. Roderick. Flora, nais ngayon ng DOJ Prosecution Panel na pagbawalan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang mga partido sa kaso ni Senador Laila de Lima na talakayin o pag-usapan sa publiko ang merito ng mga kaso ng senadora. Sa pagdinig kanina sa sala ni Judge Juanita Guerrero, hiniling ng DOJ panel na maglabas ang korte ng gag order sa mga kaso. Ngunit ayon kay Judge Guerrero, kailangan munang maghain ng formal na motion ang prosecution bago siya magdesisyon sa hiling na mag-issue ng gag order. Directives ni Judge Guerrero kanina, so we will do it ASAP baka sa Monday. Sino po yung sakop ng ipapile yung motion? Sino dapat igag? Ang alam ko, all parties and all lawyers of the parties. Until and unless they submit a written motion, and then the judge will rule on that, and the manifestation as of this moment has no effect whatsoever. Kung sakasakali, sakop ng gag order si Senador de Lima at ang kanyang mga abogado at maging ang DOJ panel. Ngunit hindi pa malinaw kung masasakop din ito sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Dininig din ng korte ang hiling ng DOJ na i-consolidate o pagsamasamahin na lamang ang tatlong kaso na iksinampa nila laban kay Senador de Lima kaugnay ng umano'y pagtanggap nito ng pera mula sa mga drug lords sa New Bilibid Prison. Sa kanilang motion for consolidation noong Lunes, hiniling ng DOJ panel na isama na lang ang dalawa pang kaso ng illegal drug trading sa kasong hinahawakan ni Judge Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204. Si Judge Guerrero ang nag-issue ng arrest warrant laban kay de Lima at nagpakulong sa senadora noong nakarang Huwebes. Katwiran ng prosecution, magkakapareho naman ang sirkumstansya ng mga kaso gaya ng mga akusado at iso dito at konektado ang mga testigong ipipresenta nila sa korte. Binigyan ni Judge Guerrero ng 10 araw ang kampo ni de Lima upang magbigay
magbigay ng kanilang komentaryo o pagtutol dito. Pagkatapos nito ay saka lamang magpapasya ang korte kung papayagan ang kahilingan na pag-isahin na lamang ang mga kaso ni De Lima. Mariin namang tinutulan ng mga abogado ni De Lima ang consolidation ng kanyang mga kaso. We oppose kasi nga we feel that they want Judge Guerrero to hear the case. Well, we know naman that it was Judge Guerrero who issued the warrant of arrest against Senator De Lima. May rason naman kami doon. We cited Rule 119, Section 22. It's allowed under the rules. Flor, dininig din kanina sa sala ni Judge Patria Manalastas de Leon itong motion to quash ni Senador Leila de Lima para nga mabasura yung isa pang kaso na nakahain sa kanyang sala. Binigyan ni Judge Patria Manalastas de Leon ng 10 araw itong DOJ panel para magkomentaryo doon sa motion ni de Lima. At sinabi nga nitong hoes na ipagpapaliban niya ang determination ng probable cause hanggat hindi nare-resolve itong pagtutol ng kampo ni Senador De Lima sa kanyang kapangyarihan o poder na hawakan itong kanyang mga kaso. Flor? Roderick Mendoza, nagulat mula sa Muntinlupa City. Ipinahayag ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na hindi maiiwasan ang pagtaas ng kaso ng drug-related killing sa muling pagpapatupad ng pulisya sa war on drugs ng gobyerno. Narito ang report ni Grace Casin. Hindi maipapangako ni PNP Chief Police Director General Ronald de la Rosa na hindi magiging madugo ang pagbabalik ng gera nila kontra iligal na droga. Aniya, hindi ito maiiwasan lalo't may mga kriminal na palaban at hindi papahuli ng buhay sa mga otoridad. It depends. Kung ang resistance ay if they resist, if they want it to be bloody, then we will give it to them. Pero pag they do not endanger the lives of our operatives, then why bloody? Gayunpaman, tiniyak ng PNP Chief na piling-pili ang mga pulis na isasama sa bubuuhin nilang bagong grupo na magsasagawa ng mga operasyon kontra illegal drugs. Mas mabuti anyang bagitong pulis ang kanilang makakasama kaysa mga matatagal ng pulis na sangkot naman sa korupsyon at anomalya. Marami ang mga new blood na yun na lang, lacking in skills, lacking in experience, but with a pure heart, equipped with a fervor to work for the country. Suportado naman ni QCPD Director Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar ang pagbabalik ng drug operations ng PNP kasunod ng pagdami ng mga nagtutulak ng ilegal na droga sa mga barangay. Sa report kasi na receive natin through text message diretso sa akin, at the same time pati na rin yung mga feedback coming from the barangay officials in the community, particular sa punong barangay, talagang nagkaroon, na-witness nila yung pamamayag pag-ulit. Sa ngayon, hindi pa masabi ng hepe ng pambansang pulisya kung kailan ang opisyal na pagbabalik ng kanilang war against drugs matapos itong bigyan ng go signal ng Pangulo. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At sa iba pang mga balita, naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang isang Oplan Tokhang survivor laban sa 4 na pulis ng Quezon City. Mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Mon! Deslakay nag-file ng complaint sa Office of the Ombudsman ang nag-iisang survivor sa naging operasyon na Oplan Tokhang sa Payatas, Quezon City na si Efren Morillo. Naitaon ang paghahain ng reklamo laban sa mga pulis sa panahon ng pag-anunsyo naman ni President Duterte na muling buhayin ang war on drugs. Naghahain si Morillo ng reklamong frustrated murder, robbery at planting of drugs and firearms laban kay na Senior Inspector Emil Garcia, Police Officer 3 Alan Formilieza, Police Officer 1 James Agaraw at PO1 Milchor Navisaga na dating mga pulis sa QCPD Station 6. Kasama rin sa mga nireklamo sa Ombudsman ay ang mga informant na sina Lea Barcelona, Mary Joy Ralo, Lori Barcelona at Richard Andan alias Manok. Nabigyan ng Court of Appeals ng Permanent Protection Order si Morillo at mga kaanak ng 4 na kasamahan ni Morillo na namatay sa Oplan Tokhang. Hindi maaaring lumapit ang mga nireklamong pulis kay na Morillo ng 1 kilometrong radius.
Pinag-utos din ng korte na dapat ay i-update sila ng PNP sa isinasagawa nitong investigasyon. Nagsimula ang reklamo sa Oplan Tokhang operation na ginawa sa Group 9 Area B, Payatas, Quezon City noong August 21, 2016. Ayon sa laysay ni Murillo, naglalaro lamang sila ng bilyard nang dumating ang mga pulis. Inaresto sila ng mga pulis at pinilit na umamin na sila ang nagmamayari ng isang sachet ng shabu na hawak-hawak ng mga ito. Pinabulaanan ni Murillo, sinasabi ng mga pulis na sila ay nanlaban noong araw ng operasyon. Pinagbabaril umano sila ng mga naturang pulis at doon napatay on the spot ang tatlo niyang kasama at paparad lamang nakaligtas siya sa pamamaril. Katulong ni Murillo sa paghahain ng reklamo ang mga abogado ng Center Law. Sa hinaharap ay plano rin ng mga kaanak ng 4 na napatay na suspect na maghain ng reklamo laban sa mga pulis. Yan ang latest balik